Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at purihin ang iyong pangalan. Ako po ay dumudulog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Batid mo, Panginoon, ang aking puso at damdamin at walang maibabago sa iyo. Kaya naman ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang mali at kasalanan sa iyong harapan. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyo sapagkat ako ay taong makasalanan at inaamin ko po na di ko nasusunod palagi ang iyong kalooban. Patawad po, Panginoong Hesus. Sa sandaling ito, Ama, ako po ay humihingi ng iyong proteksyon para sa aking pamilya. Kay tatay na sana ay lagi mo siyang bigyan ng lakas ng katawan at matalinong pag-iisip sa kanyang trabaho upang maitaguyod ng maayos ang aming pamilya. Kay nanay, bigyan mo siya ng mahabang pasensya at lakas ng loob upang pangalagaan ang buong pamilya, at sa lahat ng anak na bigyan mo ng pusong masunurin at magpagmahal na mga anak sa magulang at may takot sa Diyos. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong mga biyaya at grasya na ipinagkaloob mo sa aming pamilya, at naniniwala po ako na mas pagpapalain mo kami sa taon na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan at proteksyon ng buo kong pamilya, malayo sa sakit at karamdaman. Dasal ko rin ang kapayapaan at kasaganaan sa aming trabaho at negosyo. Panalangin ko rin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa buong mundo, at ikaw ay maging sentro ng bawat tahanan upang maghari ang kapayapaan at pagmamahal sa buong pamilya. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Ama Diyos, hindi ako karapat-dapat sa iyong awa o biyaya. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pangalan ni Jesus. Nagawa kong lapitan ang iyong trono
para sa biyaya at lakas na kailangan ko upang pigilin ako mula sa pagbagsak, upang ako ay makalakad sa iyong mga daan at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Panginoon, nais kong maging tapat, ngunit sumuko ako sa tukso sa napakaraming pagkakataon, at kahit na sinubukan kong mamuhay ng husto sa sarili kong mga pamantayan at resolution. Sa tuwing ako ay nabigo at kulang, Panginoon, alam ko na sinubukan kong lumaban sa sarili kong lakas at ipinagtapat ko na hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Dalangin ko na tuturuan mo ako na kunin ang aking lakas mula sa iyong mga mapagkukunang hindi ka pani-paniwala, sa halip na umasa sa sarili kong limitadong suklay. Turuan mo akong magbigay sa aking buhay sa iyong mga kamay ng lubusan at magpasakop sa pamumuno ng banal na Espiritu sa aking buhay, upang ako ay makalakad sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa iyong salita kapag sinabi nitong kung wala ako, wala kang magagawa, para malaman ko ang katotohanan na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ang mga problema ay marami, ang mga pagsubok ay mahusay, malakas ang mga tukso. Ngunit naaalala ko na walang tukso na dumarating sa tao na kakaiba o hindi pa nakakarating sa iba. Itinuro sa atin na dinanas ni Jesus ang lahat ng tukso na karaniwan sa tao, at gayon paman sa kanya ay hindi kasalanan, ni ang panliling lang ay natagpuan sa kanyang bibig. O Panginoon kong Diyos, panatilihin mo akong dalisay sa loob upang mabuhay ako ng malinis, dalisay na buhay na hindi magpapahiya sa iyo at magdadala sa akin ng pinakamalaking pakinabang. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kapayapaan ng isip ay makakamit. Naniniwala ako na ang kapayapaan ng isip ay ang iyong kalooban para sa lahat ng tao. Tulungan mo akong hanapin at hanapin ang iyong kapayapaan, O Diyos. Amen. Ama sa langit, naniniwala ako na ang tukso ay hindi kasalanan habang tiyak na nagbubunga sa tukso. At ang gayon ay dumarating ako upang manalangin na tulungan mo akong huwag sumuko sa anumang tukso. Maging ito ay isang tukso ng katawan o ng isip. Panatilihin mo akong dalisay sa pag-iisip, salita at gawa para sa Panginoon. Gusto kong sundin ka at gusto kong ipamuhay ang aking buhay sa iyong karangalan at papuri. Ama, naniniwala ako na walang tukso na dumarating sa sinuman sa atin na hindi karaniwan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan ng iyong biyaya, palagi kang nagbibigay ng pagtakas mula sa tukso. Tulungan mo akong huwag matukso at bigyan mo ako ng mga mata upang maipakita at hawakan ang mga pagtakas mula sa tukso na inaalok mo sa iyong biyaya sa akin. Panginoon,
Alam mo ang mga lugar ng aking mga kahinaan at alam mo kung kailan at paano ako matutukso ngayon at sa mga araw na naghihintay sa hinaharap. At Panginoon, bagamat alam kong dapat akong pumili na huwag sumuko sa tukso, hinihiling ko na udyokan mo ako na tumakas sa tukso at lumakad sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ang aking laman ay nagnanais na gawin kung ano ang salungat sa pangunguna ng nananahan na banal ng Espiritu ng Diyos. At na ang bagong buhay kay Kristo na aking natanggap noong ako ay isinilang na muli, ay patuloy na sumasalungat sa lumang kalikasan ng kasalanan na naputol sa krus, ngunit naglalayong pamunuan pa rin ang aking buhay. Panginoon, alam ko na ang kasalanan ay tiyak na nakauyuko sa aking pintuan at naghahangad na lamunin ako. Ngunit naniniwala ako na mas dakila ang siya na nasa akin kaysa sa nasa mundo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu kayang labanan ang maraming tukso na umaakit sa kasalanan. Tulungan mo akong makilala kapag ang tukso ay kumakatok sa aking pintuan at pagganahin akong kumilos kaagad upang labanan ang impluensya nito at makamit ang tagumpay na dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo ako hindi lamang na makilala ang tukso, hindi upang makuha ang bawat nakakatukso sa pag-iisip habang pumapasok ito sa aking isipan at ibigay ito sa iyo sa panalangin at papuri. Alam na ang iyong biyaya ay sapat na upang matugunan ang bawat tukso kapag ako ay sumuko sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi lamang ako papayag na kilalanin at labanan ang tukso, kundi mapalago ako sa biyaya at sa pagkikilala sa iyo habang sinisikap kong isagawa ang iyong kalooban para sa aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang labanan ang hindi makadiyos na mga tukso at hindi sumuko. Alam na ang gawin ay hindi luwalhatiin ka at wala akong ginagawa kundi emosyonal at espiritual na pinsala. Tulungan mo akong kunin ang bawat mapang-akit na pag-iisip na bihag at ibigay ito sa iyo bago ako makahawak at makapinsala sa akin o sa ibang tao. Tulungan mo ako sa aking kahinaan na makilala ka bilang aking lakas at tulungan mo ako sa aking kamangmangan na makilala ka bilang aking karunungan. Tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang lahat ng uri ng tukso at bigyan ako ng lakas na tumanggi at lumayo sa tukso. Lalo na kapag may iba pang kasangkot na idirekta o hindi idirekta, kusang loob o hindi alam ay naghihikayat sa aking pagbagsak, at iligtas mo ako, Panginoon, nananalangin ako mula sa mga gawi na bumabalot at umaalipin sa akin, sa mga pagkilos na nakapipinsala sa aking espiritual na kalusugan at paglalakad.
Palitan ang mga pag-iisip na tumutukso at nanunukso sa akin sa mga taong nakatuon sa akin kay Jesus, at tulungan ako sa lahat ng bagay at matutong sabihin, hindi ko gagawin ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at purihin ang iyong pangalan. Ako po ay dumudulog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Batid mo, Panginoon, ang aking puso at damdamin at walang maibabago sa iyo. Kaya naman ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang mali at kasalanan sa iyong harapan. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyo sapagkat ako ay taong makasalanan at inaamin ko po na di ko nasusunod palagi ang iyong kalooban. Patawad po, Panginoong Jesus. Sa sandaling ito, Ama, ako po ay humihingi ng iyong proteksyon para sa aking pamilya. Kay tatay na sana ay lagi mo siyang bigyan ng lakas ng katawan at matalinong pag-iisip sa kanyang trabaho upang maitaguyod ng maayos ang aming pamilya. Kay nanay, bigyan mo siya ng mahabang pasensya at lakas ng loob upang pangalagaan ang buong pamilya, at sa lahat ng anak na bigyan mo ng pusong masunurin at magpagmahal na mga anak sa magulang at may takot sa Diyos. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong mga biyaya at grasya na ipinagkaloob mo sa aming pamilya, at naniniwala po ako na mas pagpapalain mo kami sa taon na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan at proteksyon ng buo kong pamilya, malayo sa sakit at karamdaman. Dasal ko rin ang kapayapaan at kasaganaan sa aming trabaho at negosyo. Panalangin ko rin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa buong mundo, at ikaw ay maging sentro ng bawat tahanan upang maghari ang kapayapaan at pagmamahal sa buong pamilya. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang
ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Ama Diyos, hindi ako karapat-dapat sa iyong awa o biyaya. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pangalan ni Jesus. Nagawa kong lapitan ang iyong trono para sa biyaya at lakas na kailangan ko upang pigilin ako mula sa pagbagsak, upang ako ay makalakad sa iyong mga daan at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Panginoon, nais kong maging tapat, ngunit sumuko ako sa tukso sa napakaraming pagkakataon, at kahit na sinubukan kong mamuhay ng husto sa sarili kong mga pamantayan at resolution. Sa tuwing ako ay nabigo at kulang, Panginoon, alam ko na sinubukan kong lumaban sa sarili kong lakas at ipinagtapat ko na hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Dalangin ko na tuturuan mo ako na kunin ang aking lakas mula sa iyong mga mapagkukunang hindi ka pani-paniwala, sa halip na umasa sa sarili kong limitadong suklay. Turuan mo akong magbigay sa aking buhay sa iyong mga kamay ng lubusan at magpasakop sa pamumuno ng banal na Espiritu sa aking buhay, upang ako ay makalakad sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa iyong salita kapag sinabi nitong, kung wala ako, wala kang magagawa, para malaman ko ang katotohanan na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ang mga problema ay marami, ang mga pagsubok ay mahusay, malakas ang mga tukso. Ngunit naaalala ko na walang tukso na dumarating sa tao na kakaiba o hindi pa nakakarating sa iba. Itinuro sa atin na dinanas ni Jesus ang lahat ng tukso na karaniwan sa tao, at gayon paman sa kanya ay hindi kasalanan, ni ang panliling lang ay natagpuan sa kanyang bibig. O Panginoon kong Diyos, panatilihin mo akong dalisay sa loob upang mabuhay ako ng malinis, dalisay na buhay na hindi magpapahiya sa iyo at magdadala sa akin ng pinakamalaking pakinabang. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kapayapaan ng isip ay makakamit. Naniniwala ako na ang kapayapaan ng isip ay ang iyong kalooban para sa lahat ng tao. Tulungan mo akong hanapin at hanapin ang iyong kapayapaan, O Diyos. Amen. Ama sa langit, naniniwala ako na ang tukso ay hindi kasalanan habang tiyak na nagbubunga sa tukso. At ang gayon ay dumarating ako upang manalangin na tulungan mo akong huwag sumuko sa anumang tukso. Maging ito ay isang tukso ng katawan o ng isip. Panatilihin mo akong dalisay sa pag-iisip, salita at gawa para sa Panginoon. Gusto kong sundin ka at gusto kong ipamuhay ang aking buhay sa iyong karangalan at papuri. Ama, naniniwala ako
na walang tukso na dumarating sa sinuman sa atin, na hindi karaniwan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan ng iyong biyaya, palagi kang nagbibigay ng pagtakas mula sa tukso. Tulungan mo akong huwag matukso at bigyan mo ako ng mga mata upang maipakita at hawakan ang mga pagtakas mula sa tukso na inaalok mo sa iyong biyaya sa akin. Panginoon, alam mo ang mga lugar ng aking mga kahinaan at alam mo kung kailan at paano ako matutukso ngayon at sa mga araw na naghihintay sa hinaharap. At Panginoon, bagamat alam kong dapat akong pumili na huwag sumuko sa tukso, hinihiling ko na udyokan mo ako na tumakas sa tukso at lumakad sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ang aking laman ay nagnanais na gawin kung ano ang salungat sa pangunguna ng nananahan na banal ng Espiritu ng Diyos. At na ang bagong buhay kay Kristo na aking natanggap noong ako ay isinilang na muli, ay patuloy na sumasalungat sa lumang kalikasan ng kasalanan na naputol sa krus, ngunit naglalayong pamunuan pa rin ang aking buhay. Panginoon, alam ko na ang kasalanan ay tiyak na nakauyuko sa aking pintuan at naghahangad na lamunin ako. Ngunit naniniwala ako na mas dakila ang siya na nasa akin kaysa sa nasa mundo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayang labanan ang maraming tukso na umaakit sa kasalanan. Tulungan mo akong makilala kapag ang tukso ay kumakatok sa aking pintuan at pagganahin akong kumilos kaagad upang labanan ang impluensya nito at makamit ang tagumpay na dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo ako hindi lamang na makilala ang tukso, hindi upang makuha ang bawat nakakatukso sa pag-iisip habang pumapasok ito sa aking isipan, at ibigay ito sa iyo sa panalangin at papuri. Alam na ang iyong biyaya ay sapat na upang matugunan ang bawat tukso kapag ako ay sumuko sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi lamang ako papayag na kilalanin at labanan ang tukso, kundi mapalago ako sa biyaya at sa pagkikilala sa iyo habang sinisikap kong isagawa ang iyong kalooban para sa aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang labanan ang hindi makadiyos na mga tukso at hindi sumuko. Alam na ang gawin ay hindi luwalhatiin ka at wala akong ginagawa kundi emosyonal at espiritual na pinsala. Tulungan mo akong kunin ang bawat mapang-akit na pag-iisip na bihag at ibigay ito sa iyo bago ako makahawak at makapinsala sa akin o sa ibang tao. Tulungan mo ako sa aking kahinaan na makilala ka bilang aking lakas, at tulungan mo ako sa aking kamangmangan na makilala ka bilang aking karunungan. Tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang lahat ng uri ng tukso
at bigyan ako ng lakas na tumanggi at lumayo sa tukso. Lalo na kapag may iba pang kasangkot na idirekta o hindi idirekta, kusang loob o hindi alam ay naghihikayat sa aking pagbagsak. At iligtas mo ako, Panginoon, nananalangin ako. Mula sa mga gawi na bumabalot at umaalipin sa akin, sa mga pagkilos na nakapipinsala sa aking espiritual na kalusugan at paglalakad. Palitan ang mga pag-iisip na tumutukso at nanunukso sa akin sa mga taong nakatuon sa akin kay Jesus, at tulungan ako sa lahat ng bagay at matutong sabihin, hindi ko gagawin ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga Filipos chapter 4 verse 6. Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at purihin ang iyong pangalan. Ako po ay dumudulog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Batid mo, Panginoon, ang aking puso at damdamin at walang maibabago sa iyo. Kaya naman ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang mali at kasalanan sa iyong harapan. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyo sapagkat ako ay taong makasalanan at inaamin ko po na di ko nasusunod palagi ang iyong kalooban. Patawad po, Panginoong Jesus. Sa sandaling ito, Ama, ako po ay humihingi ng iyong proteksyon para sa aking pamilya. Kay tatay na sana ay lagi mo siyang bigyan ng lakas ng katawan at matalinong pag-iisip sa kanyang trabaho upang maitaguyod ng maayos ang aming pamilya. Kay nanay, bigyan mo siya ng mahabang pasensya at lakas ng loob upang pangalagaan ang buong pamilya, at sa lahat ng anak na bigyan mo ng pusong masunurin at magpagmahal na mga anak sa magulang at may takot sa Diyos. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong mga biyaya at grasya na ipinagkaloob mo sa aming pamilya, at naniniwala po ako na mas pagpapalain mo kami sa taon na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan at proteksyon ng buo kong pamilya
malayo sa sakit at karamdaman. Dasal ko rin ang kapayapaan at kasaganaan sa aming trabaho at negosyo. Panalangin ko rin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa buong mundo at ikaw ay maging sentro ng bawat tahanan upang maghari ang kapayapaan at pagmamahal sa buong pamilya. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Ama Diyos, hindi ako karapat-dapat sa iyong awa o biyaya. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pangalan ni Jesus. Nagawa kong lapitan ang iyong trono para sa biyaya at lakas na kailangan ko upang pigilin ako mula sa pagbagsak, upang ako ay makalakad sa iyong mga daan at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Panginoon, nais kong maging tapat, ngunit sumuko ako sa tukso sa napakaraming pagkakataon at kahit na sinubukan kong mamuhay ng husto sa sarili kong mga pamantayan at resolution. Sa tuwing ako ay nabigo at kulang, Panginoon, alam ko na sinubukan kong lumaban sa sarili kong lakas at ipinagtapat ko na hindi ko na ito magagawa ng mag-isa. Dalangin ko na tuturuan mo ako na kunin ang aking lakas mula sa iyong mga mapagkukunang hindi kapani-paniwala sa halip na umasa sa sarili kong limitadong supply. Turuan mo akong magbigay sa aking buhay sa iyong mga kamay ng lubusan at magpasakop sa pamumuno ng banal na Espiritu sa aking buhay, upang ako ay makalakad sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa iyong salita kapag sinabi nitong kung wala ako, wala kang magagawa, para malaman ko ang katotohanan na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ang mga problema ay marami. Ang mga pagsubok ay mahusay. Malakas ang mga tukso. Ngunit naaalala ko na walang tukso na dumarating sa tao na kakaiba o hindi pa nakakarating sa iba. Itinuro sa atin na dinanas ni Jesus ang lahat ng tukso na karaniwan sa tao at gayunpaman sa kanya ay hindi kasalanan ni ang panliling lang ay natagpuan sa kanyang bibig. O Panginoon kong Diyos, panatilihin mo akong dalisay sa loob upang mabuhay ako ng malinis, dalisay na buhay na hindi magpapahiya sa iyo at magdadala sa akin ng pinakamalaking pakinabang. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kapayapaan ng isip ay makakamit. Naniniwala ako na ang kapayapaan ng isip ay ang iyong kalooban para sa lahat ng tao. Tulungan mo akong hanapin at hanapin ang iyong kapayapaan, O Diyos. Amen. Ama sa langit, naniniwala ako na ang tukso ay hindi kasalanan habang tiyak na nagbubunga sa tukso. At ang gayon ay dumarating ako upang manalangin
na tulungan mo akong huwag sumuko sa anumang tukso. Maging ito ay isang tukso ng katawan o ng isip. Panatilihin mo akong dalisay sa pag-iisip, salita at gawa para sa Panginoon. Gusto kong sundin ka at gusto kong ipamuhay ang aking buhay sa iyong karangalan at papuri. Ama, naniniwala ako na walang tukso na dumarating sa sinuman sa atin na hindi karaniwan sa lahat ng tao, at sa pamamagitan ng iyong biyaya, palagi kang nagbibigay ng pagtakas mula sa tukso. Tulungan mo akong huwag matukso at bigyan mo ako ng mga mata upang maipakita at hawakan ang mga pagtakas mula sa tukso na inaalok mo sa iyong biyaya sa akin. Panginoon, alam mo ang mga lugar ng aking mga kahinaan at alam mo kung kailan at paano ako matutukso ngayon at sa mga araw na naghihintay sa hinaharap. At Panginoon, bagamat alam kong dapat akong pumili na huwag sumuko sa tukso, hinihiling ko na udyokan mo ako na tumakas sa tukso at lumakad sa liwanag ng maluwalhating ebanghelyo ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ang aking laman ay nagnanais na gawin kung ano ang salungat sa pangunguna ng nananahan na banal ng Espiritu ng Diyos. At na ang bagong buhay kay Kristo na aking natanggap noong ako ay isinilang na muli, ay patuloy na sumasalungat sa lumang kalikasan ng kasalanan na naputol sa krus, ngunit naglalayong pamunuan pa rin ang aking buhay. Panginoon, alam ko na ang kasalanan ay tiyak na nakauyuko sa aking pintuan at naghahangad na lamunin ako. Ngunit naniniwala ako na mas dakila ang siya na nasa akin kaysa sa nasa mundo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayang labanan ang maraming tukso na umaakit sa kasalanan. Tulungan mo akong makilala kapag ang tukso ay kumakatok sa aking pintuan at pagganahin akong kumilos kaagad upang labanan ang impluensya nito at makamit ang tagumpay na dumarating lamang sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo ako hindi lamang na makilala ang tukso, hindi upang makuha ang bawat nakakatukso sa pag-iisip habang pumapasok ito sa aking isipan, at ibigay ito sa iyo sa panalangin at papuri. Alam na ang iyong biyaya ay sapat na upang matugunan ang bawat tukso kapag ako ay sumuko sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na hindi lamang ako papayag na kilalanin at labanan ang tukso, kundi mapalago ako sa biyaya at sa pagkikilala sa iyo habang sinisikap kong isagawa ang iyong kalooban para sa aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang labanan ang hindi makadiyos na mga tukso at hindi sumuko. Alam na ang gawin ay hindi luwalhatiin ka at wala akong ginagawa kundi emosyonal at espiritual na pinsala. Tulungan mo akong kunin ang bawat mapang-akit na pag-iisip
na bihag at ibigay ito sa iyo bago ako makahawak at makapinsala sa akin o sa ibang tao. Tulungan mo ako sa aking kahinaan na makilala ka bilang aking lakas at tulungan mo ako sa aking kamangmangan na makilala ka bilang aking karunungan. Tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ang lahat ng uri ng tukso at bigyan ako ng lakas na tumanggi at lumayo sa tukso. Lalo na kapag may iba pang kasangkot na idirekta o hindi idirekta, kusang loob o hindi alam ay naghihikayat sa aking pagbagsak, at iligtas mo ako, Panginoon, nananalangin ako mula sa mga gawi na bumabalot at umaalipin sa akin, sa mga pagkilos na nakapipinsala sa aking espiritual na kalusugan at paglalakad. Palitan ang mga pag-iisip na tumutukso at nanunukso sa akin sa mga taong nakatuon sa akin kay Jesus, at tulungan ako sa lahat ng bagay at matutong sabihin, hindi ko gagawin ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.